Hello, Leo. Continue ko na yung reading ko for October, no? I know, masyado nang late para sa inyo siguro. Pero ihabol ko na lang at pasensya na ako yung nagkaroon ng maraming mga pending, tambak na private readings. At hanggang ngayon ay pinufulfill ko pa yon mula nung nagkasakit ako. Hindi pa naman tapos ang October, pwede pa rin naman natin gawin itong reading mo, Leo, sa kung ano man yung mga dapat mong malaman this month. Pero lahat ng reading ko dito ay timeless. Kahit kailan man makarating sa'yo yung mga readings ko, Leo. Okay? Make sure to subscribe, like, or follow. Kung gusto nyo po yung mga ginagawa kong mga readings. Contentment, support. Pagpasensyaan mo na yung boses ko, Leo, ako nawawalan na naman ng boses. So, ilatag muna natin itong mga cards mo. Contentment, support, acceptance. Ano pa? Kuha tayo ng mga cards kung ano yung mga dapat mong isurrender or i-embrace. Okay, ito yung mostly yung mga general energies mo. You have surrender, stress. Nai-stress ka ba, Leo? Nai-stress ka ba ngayon? Nai-stress ka ba recently? Lately? Ano ba tong mga frustrations mo? Mga nagbibigay ng stress sa'yo? Okay. Oh, so Leo, ang sinasabi dito is tanggapin mo kung ano man itong paparating sa'yo. It seems na meron something na paparating sa'yo. Whether ito ay material, hindi. Whether this is coming from the divine, whether this is coming from your loved ones, friends, no? Kasi nafe-feel ko may support ka na marireceive no? May matatanggap ka tapos may support. So, asahan mo, etong month na to, you will be receiving kung ano man itong paparating na ito sa'yo, whether support yan or hindi. Material man yan or not. Nandyan yung mga tamang tao, nababackupan ka, they will stand by you, support you, ready to listen, no? It could be friends, could be your special someone, it could be relatives, or kung sino man tong mga tao na to, or person. Okay? Basta may ayuda ka, may suporta ka Whether ito ay mga tao or hindi. Di ba sinabi ko nga kanina pwedeng divine? Inaalalayan ka, ginagabayan ka, binabakapan ka. Yun yung energy. Okay? Maybe ito yung vulnerable moment mo na kailangan mo ng mapagsasabihan. And mukhang nandyan naman. Nandyan yung kailangan mong present support. Whether it is coming from tao or mga tao sa paligid mo or from the divine. Okay? You just need to be open na tumanggap. Meron kasing pagtanggap dito Meron kang something na marireceive or meron kang kailangang tanggapin. Okay? So, be willing, be open to receive ano man itong paparating sa ito. May bagay ka na kailangan mo nang tanggapin, Leo Kaya ito specific kung meron kang something na maaaring nahihirapan kang tanggapin at first or ayaw mong tanggapin.
Mukhang kailangan mong tanggapin na yan. Okay? Huwag kang maging sarado, huwag mo isara yung puso mo, huwag mo isara yung isipan mo. I-embrace mo to. I-accept mo kung ano man yan. It could be cycle, pangyayari sa buhay mo. It could be anything, material or hindi. At ang sinasabi dito mukhang masasatisfy ka naman Magiging kontento ka sa kung ano man itong marireceive mo na ito. Yan. May contentment. Okay? So, overall, nakikita ko, ano man itong mga gagawin mo, ano man yung mga magiging outcome dyan, ano man itong paparating sa'yo, mangyayari, nakita ko magiging kontento ka naman doon sa patutunguhan ng situation. Ito na yung mga sinasabi ko. What do you need to embrace or surrender? You need to surrender stress. You need to surrender itong frustration na nafe-feel mo. And you need to surrender to the spirit or sa divine. Surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you've built up in your body. Let the stress go as you come back to your center. Medyo kailangan mo uli ng ma-realign. Nawala yung grounding mo na hindi ka centered. No? Hindi balanced yung energy. Meron something dito na kailangan i-replenish, i-correct, i-realign, i-sentro uli. Maaaring yung emotions mo yan, maaaring yung energy field mo, maaaring yung financial mo o yung literal na buong buhay mo, career mo, basta kung ano naman ito. Meron kasing imbalance or excess kasi nai-stress ka ibig sabihin na-overwhelm ka kung ano man itong mga bagay na to na nagbibigay ng pressure, stress sa'yo. So, kailangan mong i-release yun and ibalik yung balance, isentro ulit. Okay? Sa relationship man yan, sa career mo, etc. O baka kailangan mo lang din kasi ng time para ma-relax ka. Makapag-release ka ng tension, ng stress like self-care, bakasyon, taking a break, masahe. O baka mamaya kispirin niya capsule lang pala yung kulang sa'yo or simpleng pupunta ka lang doon sa mall, kakain ng ice cream, or simpleng mag-stay ka lang pala sa bahay, manonood ka lang pala na Netflix, masaya ka na alam mo yun, parang reset more on reset and realignment, centering uli Okay? So, meron ditong some form of acceptance and also pagre-release. Okay. Surrender frustration. So, parang ito yun sa pato. Frustration does not open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block is to take a breath. Center yourself. Binanggit na yan dito. Balancing, centering, grounding. So, may some kind of blockage. Pero wala magagawa kung walang may tutulong, walang magagawa yung frustration na to. If ever na frustrate ka dito, yun na may nire-remind sa'yo ng card na i-release mo yung stress, tension, frustration mo. Maaari kasing frustrate ka kasi hindi mo nakukuha yung gusto mong mangyari right now. Maaring hindi pa binibigay, maaring hindi pa timing, hindi pa hinog. Or iba yung outcome na nakukuha mo. It's your ego na nakakapag-frustrate sa'yo. Kasi naiinis ka dahil hindi nangyayari gusto mo mangyari. Diba?
So, lalo ka na frustrate. Pero ang sabi kasi dito, i-release mo yun. Kasi walang mai-open na maganda sa iyan. Walang maitutulong yan dun sa blockage mo. Lalo ka lang, napuprostrate, lalo lang, nag-i-increase yung negativity, lalo dun sa situation, instead na mag-isip ka na lang ng positive. Or maghintay ka na lang dun sa tamang moment. No? Kasi diba, kahit naman mag-overthinking ka, mag-stress ka, wala ka naman talaga magagawa kasi darating naman talaga yung timing para dun sa bagay na yun. Actually, yun nga yung nagbibigay sa iyo ng frustration kasi ine-expect mo. Supposed to be ngayon, dapat meron na to. Diba? So, yun lang naman. Surrender to the divine, to the spirit. Sabi dito, once you've done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to the divine. I-surrender mo na kasi nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Hindi mo kailangan mag-aligaga. Hindi mo kailangan ma-frustrate, mainip. Diba? Basta nagawa mo yung mga kailangan mong gawin. Ang kailangan mo na lang is i-surrender mo. Nagawa mo na eh. Diba? Turn the situation over to the divine. Let spirit work its magic for you. May mga bagay, mga past readings ko noon, may mga bagay na hindi natin saklaw. Kahit gaano tayo kagaling, katalino, kasipag, kaabilidad, kaskilled, katalented. Basta importante, ginawa natin lahat ng kaya natin yung part natin. May part ang divine. Pagka lahat yun ginawa na natin, hindi pa rin nangyayari gusto nating mangyari. May reason, may purpose yun. Yun yung dapat nating isurrender. Sinasabi sa'yo. You've already done your part. Let the divine fulfill kung ano man yung part ng divine na hindi natin nasaklaw yan. Okay? So, kuha tayo ng iba pang fortune cards para malaman yung mga iba pang paparating sa iyo. By the way, kung gusto niyo ng private reading ko, dumiretso kayo dun sa blue app ko, Purple Teen. Verified, may blue check sa kanan. Kayo po mismo ang mag-message sa akin. Ingat po kayo dun sa mga fake na gumagaya sa page ko. Pag walang check yung Purple Teen na blue app, hindi ako yun, ha? Hindi ako mag-add friend, hindi ko kayo i-message para mag-offer or manghingi ng kahit ano. Paulit-ulit mo sinasabi yan. Meron pa rin mga nagtatanong sa akin. Paulit-ulit ko na nga sinasabi, di ba? Nakakapagod. Okay, may bonding with BFF, mga tropa, kaibigan, meron kang something dito na gagawin ninyo, like an activity, or it could be anything na magbibigay ng excitement, pleasure, relaxation para sa iyo. Whether with friends, or kahit ikaw lang mag-isa mo. Okay? Kangaroo, you need to prepare, you need to be vigilant, advance, no? Maging advance ka sa pagpe-prepare dito. Anticipate mo na. Plan ahead, Leo. Hindi sinasabi kung tungkol saan yan. Pero gamitin mo yung intuition mo. Kung ano man yung kailangan mong pag-i-preparean. For sure, meron at meron ka mararamdaman dyan. Okay? Plan ahead. Mabuti na yan yung parang prevention is better than cure. Okay, hindi ko sinasabing about health yan, ha. Yun lang yung pinaka-quote. Diba? Guaranteed success naman daw, Leo. Ayan, Star card.
So, mukhang meron kang something na gagawin and magiging successful yung outcome niyang gagawin mo na yan. Transaction, activity, project, whatever, no? Garantisadong matagumpay. Magiging matagumpay ka dyan, Leo. Meron nga lang disappointment with the flute card. Sabi dito, a person. It could be a friend or a lover na maaaring yun yung magiging cause ng disappointment mo. Pero meron kang admirer dito. Leo, romantic man itong admirer na to o hindi. Makaka-receive ka ng attention, compliments from an admirer or admirers, romantic man yan or hindi. Cracked up, ito na nga yung frustration, dissatisfaction. Okay, andun pa rin yung energy ng dissatisfaction for you. Mukhang merong something na makakapag-disappoint sa'yo. And merong something dito na hindi ka basta-basta masasatisfy. Kasi ito may contentment, diba? Sabi ko nga, dapat makontento ka na dyan eh. Siguro hindi lahat. Kasi doon merong side na meron kang contentment. O pwedeng pinapayuhan ka na makontento ka na dyan talaga. Okay. Baka yung iba sa inyo dito, merong some part, may area sa buhay ninyo na doon kayo hindi masaya. Kasi merong part dito eh, sa buhay mo na doon magiging kontento ka sa marireceive mo, sa mangyayari, pero merong ibang aspeto dito sa sarili mo or sa situation mo wherein doon mo mararamdaman yung kakulangan or dissatisfaction, no? For example, yung iba sa inyo, maswerte kayo sa career, sa pera, sa negosyo, pagdating sa love life, doon kayo hindi happy. Or baliktad, yung iba naman, masaya kayo sa jowa nyo, sa love life nyo, pamilya nyo, asawa nyo, mga anak nyo. Pero pagdating naman sa pera, doon naman kayo kapos. Or pagdating sa career ninyo. Di ba? Parang, sabi nga nila, maswerte ka kung sa lahat ng area sa buhay mo, masaya ka. Kumpleto ka, pero hindi lahat ganun ka palad. Di ba? Pwedeng ganun lang yun. Merong mga ibang aspect na doon kontento ka, masaya ka, pero sa ibang aspect eh hindi. Page of Cups, King of Pentacles, Queen of Cups, ma-water, no? May mga Cancer, Scorpio, Pisces dito. Pwede rin may Earth. Pwede rin namang may Fire and Air. Okay, specific dito is Gemini, kung sa air sign. Ayan. Okay, Gemini, Libra, Aquarius. Pero malakas din yung energy ni Gemini. So, ang ganda. Nakikita ko rito ay diba, sabi ko sa iyo, napapansin ka, nakaka-attract ka. Nakaka-attract ka ng compliments. Maaring nasa spotlight ka, maraming nai-impress sa'yo, nakikyutan sa'yo, natutuwa sa'yo. Kasi may mga makaka-attract ka ng mga tagahanga mo. Sabi ko nga, ito ay romantic man yan or hindi. No? Siguro napapansin ka nila, Leo, kasi ano ka, nag-i-stand out ka, or unti-unti ka nang nag-gain ng reputation dyan sa ginagawa mo, or pwedeng unti-unti nang nag-shine ka dahil ikaw ay talented, skilled, napapansin ka ng ng mga boss mo, etc., ng mga tao sa paligid mo, ano man yung ginagawa mo sa career man yun or hindi. Ay, meron kang something talaga na magagawa dito na success. Ayan. Ayan. Diba? Kanina lumitaw na yung success na yun.
So, nakikita ko victorious ka dito at maraming ano sa'yo eh. Maraming papalakpak sa'yo eh. Alam mo yun? Maraming magiging masaya for you, proud, popularity ito, and attention. Something here is already manifesting with the magician. So, ang ganda. Meron ditong magic, may alchemy. Sa tingin ko, meron kang something na ginagawa. And ito ay magiging successful eh. And nakikita ko, kompleto ka dito. Halos wala ka nang hihingin actually. Nasa sayo na lang talaga kung madi-dissatisfied ka pa dyan, mapuprostrate ka pa, baka perfectionist ka masyado, or alam mo yun, masyadong mataas standards mo, or hindi ka makapag-settle dyan sa kung anong meron ka. Pero nakikita ko, kompleto ka naman eh. So kung nagpo-procrastinate ka, naghihintay ka, now is the time to create, Leo. Ayan. Magugulat ka na lang na hindi mo na makaka-create ka ng something na successful, maganda, magical. And nakikita ko, magician is also about kung paano mo, how to make use kung ano yung mga meron ka na available sa'yo dito, like talent. Yun yung kailangan, yun yung magic mo eh. Natural mo yan eh. Nasa sayo na yan eh. Kailangan mo lang siyang i-manipulate yung, ibig sabihin ng i-manipulate, kailangan mo lang i-hocus-pocus, timplahin. Kailangan mo lang mag-create. Nasa sayo na yung skill, yung magic, yung talento na yan, yung gift na yan. Kailangan mo lang siyang gamitin para makapag-create ka ng, para ma-transform mo yun. Magician is also about transformation eh. Kumbaga nasa kamay mo yung power, yung magic to create or to transform itong sitwasyon na ito. Okay? Meron nagma-manifest dito sa love life. Hindi ko alam kung ikaw ba yung nagma-manifest or mina-manifest ka nitong person na to. Or pareho kayo na pwede rin naman, why not, na pareho kayong minamanifest ninyo isa't isa. Meron dito nagpa-fantasize, nagde-daydreaming, nag-i-imagine, iniisip mo siya, iniisip ka niya siguro. Pero pareho kayong nagpapakiramdaman or parehong minamanifest nyo isa't isa, dini-daydream nyo, pinapantasize nyo. Pero parang hindi ninyo sinasabi sa isa't isa yung totoong feelings ninyo. Pero, ang nafe-feel ko rito is jive kayo, maaaring soulmate kayo, match kayo, or pareho kayong meron nararamdaman na special sa isa't isa. Okay? So, hindi ko alam kung pinipigilan nyo lang ba yung sarili ninyo or ayaw nyo lang mauna kayo. Hindi ko alam. Kung alam sa inyo, bahala kayo dyan. Basta merong ganong energy. And, pwedeng may water sign sa chart. Could be sun, moon, rising niya ay may water or pareho kayong may water sa chart ninyo. Okay? Okay, Leo. So, nakikita ko rito pwedeng matatapos na itong period na to na mahirap para sa iyo, Ten of Swords, no? Finally, kung ano man itong long journey na to, itong kalbaryo na to, or mahirap na proseso na yan, is matatapos na, ano? With the, na-distract ako, may dumi yung part ko with the Ten of Swords. Ito ba yan? Hindi ko alam kung imprenta ba to, imperfection, o marunong. Ayoko kasi ng may dumi. So yun, nakikita ko isa period ng stability, paparating sa iyo with the King of Pentacles. Nakikita ko is, maaaring ito ay
Security sa relationship, security sa career, or sa financial. Okay? Oh, nagsisilipan kayong dalawa ng person. Pareho ninyong inaalam yung isa't isa, nagre-research kayo or nag-i-spy kayo sa isa't isa. Pero walang may gustong umamin or baka naman nafe-feel ninyo yung isa't isa, pero parang wala nga may gustong i-verbalize, sabihin. No? Sabi ko nga, manifestan kayo ng manifestan sa isa't isa. Okay. Meron ditong energy ng nakikurious. Oo. Pinag-aaralan ka or pinag-aaralan mo siya, nagre-research, no? Nag-i-spy, etc. So, ano yung pinaka-closing na mensahe para sa iyo dito sa reading na ito? Ay, masyado pala akong nakalagay sa taas. Nourishment. Sabi dito, Leo, you are being asked to take time out for self-care. Leo, narinig mo ba? Masyado ka na yatang engrossed or immersed dyan sa pinagkakaabalahan mo, ginagawa mo. Maaaring workaholic ka. Meron ditong something na kailangan mong punan sa sarili mo eh. I-nourish mo yung kung ano man itong kakulangan na to. This is something na kailangan mo. Importante siya for self-care. Ayun o, maglaan ka ng oras sa sarili mo for self-care. Yun lang yun. Okay? So, kung gusto nyo ng private reading, dumiretso kayo dun sa blue up ko, purple tin, may check sa kanan, verified. Kayo mag-PM dun. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Palig na lang ako ng like, reaction, comment, dyan, pa-share na rin. And kung matagal ka na, maraming salamat sa support. Take care, God bless, babo.